kung basahin ko po ang ating passage sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. Acts chapter 6, verses 1 to 7. Ganito po ang sinasabi. Nang panahong yun, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan nyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila ay ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. You might have noticed na nandun pa rin tayo sa same passage na ating pinag-aralan last week. So, for today, we will take a deep dive naman dito sa ating passage at titingnan natin kung anong magiging application nito sa pinag-uusapan natin. And for the past few weeks, we've been talking about biblical church leadership in relation doon sa growth ng isang church. Sa isang church po na lumalago at ministry na lumalawak, and in any organization for that matter, mapapansin po natin na may isang constant. Hindi ito nawawalan ng problema. There are always concerns, there are always problems involving growth. It is because may mga, as an organization grows, as a church grows, as the ministry grows, may mga kailangang tugunan. And at the same time, it also becomes a call for the church na manatiling tapat sa Panginoon. Sa kanyang article na pinamagatang Is Church Growth Dangerous or Desirable? Yes. Sa Reformation21.org, sinabi po ni Adam Parker, in Acts, growth of the church was a good thing. And yet, growth also came with opportunities for sin and new ministry difficulties. These were opportunities not for the apostles to rise to the occasion and show their strength, but for God to show new vistas of His mercy to His followers. Dagdag niya, all good things come with the danger of twisting and idolizing it or not pursuing it for the Lord's sake. This is true of food, of sex, speech, and even the spread of the gospel. This means that we ought to pray for welcome and rejoice in the growth of the church when God gives it. Yet it also means that growth is not the reason why the church exists. Faithfulness is what we are called to first and foremost. Sa mga tuwid, may calling ang church o binibigay ng Panginoon ang growth sa kanyang church, sa kanyang ministry, pero ang ultimate calling bilang isang katawan ni Kristo ay katapatan. Iyon yung ating pagkatawag. In the Bible, may model na principle na binigay ang ating Panginoon kung paano natin i-approach ang mga ganitong klaseng problema. Habang lumalaki po ang church, mas lalong kailangan ng pagkakaisa sa katotohanan ng salita. Hindi lang basta pagkakaisa. Kailangan nagkakaisa sa katotohanan ng salita ng Diyos.
Last week, sinilip po natin sa Acts 6 ang ministerial overview. So it was a general study, parang bird's eye view ng ating passage, yung ginawa nating analysis doon sa Acts chapter 6. And tinignan po natin yung sinasabi ng Bible tungkol sa dalawang offices of leadership inside the church. Nandyan ang office of the pastor elders, in this case being represented by the 12 apostles. At mayroon pang isang office that was created para i-address yung kanilang problem regarding yung practical care ng mga tao. And ito yung mga office of the deacons. At tinanong po natin sa passage, bakit kailangan ng pamumuno sa gawain ng Ebanghelyo? So verses 1 to 2, nakita natin, it is because the church has two main needs, the spiritual and the physical. May dalawang uri ng pangangailangan ng iglesia na kailangan tugunan. Nandiyan ang spiritual at physical. So verses 3 to 4, to meet those needs, the church must maintain two ministries also. So, nandiyan ang ministry of the word and prayer, which is the ministry ng mga pastor elders, at saka yung ministry of physical care. So, kailangan i-maintain ito ng church para matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa loob ng iglesia. And then in verses 5 to 6, number 3, the church must learn to reorganize and appoint its qualified ministers. So, kailangan matuto ang iglesia na ayusin yung kanyang organization, yung kanyang structure, at kilalanin ang kanyang mga lingkod. And then in number 4, nakita po natin kung ano ang naging resulta nito, kung ano naging bunga sa buhay ng church. As the church continues to be faithful to God's Word, the church will grow in God's Word. Lalago ang iglesia sa salita ng Diyos. And so we will focus our attention naman ngayon doon sa objective ng office of the deacons based sa Scripture at ang mga iba't ibang relationships or responsibilities na ginagampanan ng office na ito para matupad nito ang layunin na pinagkaloob ng Scriptures sa Kanya. So sa ating pag-aaral po ngayon mga kapatid at kaibigan, panalangin ko po na mabuksan ang ating isipan, mabuksan ng Panginoon ang ating mga mata sa sinasabi niya sa kanyang salita ukol sa kabutihang loob ng Diyos para sa atin na kanyang katawan. Nawa makita po natin na nais niya tayong palaguin at patibayin. And at the end of the day, nawa makilala po natin na ang ating dakilang Panginoon at manunubos, makilala po natin siya sa kanyang salita nang sa ganitong paraan ay makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakila Diyos. So, sa ating passage ngayon, we have two questions. First question, what is the main job objective of the office of deacons? Why were they created? Ano ba ang dapat na ma-accomplish nila? So what is the main job objective of the office of the deacon? At pangalawa, how do they accomplish this objective? Which leads us dito sa verses 1 to 2. Sabi dyan, now at this time while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, it is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Itong kwentong ito, na banggit ko nga last week, ay nagsimula sa Acts chapter 2 nang magsimula ang mga apostol na mangaral ng ebanghelyo at magbaptize. Nasa 3,000 ang believers na na-confirm nung araw na yun. Yung araw na yun na tinutukoy nung sila ay nangaral ay yung tinatawag na araw ng Pentecost. Yung bumaba ang banal na espiritu like tongues of fire at bigla silang nagsalita sa iba't ibang wika. So nangaral sila, 3,000 ang nadagdag sa bilang nila. At araw-araw dinadagdagan sila ng Panginoon.
by chapter 4, so much so na nung nagkaroon ng bilang muli sa chapter 4, nasa 5,000 na ang bilang ng mga kalalakihan. Wala pang mga kababaihan at mga bata doon sa bilang na yun, 5,000. Pero scholars estimate na ang bilang na ito ay quadruple. It's possible na quadruple na ang total na bilang kapag sinama ang mga kababaihan at mga bata. They say na nasa 20,000 strong ang church na ito. And we can only imagine na kung ang nagmi-minister sa kanila ay 12 apostol lang. At ganito kalaki yung church, 20,000 members. It is indeed a growing church. Pero at the same time, makikita natin yung ineffectiveness ng kanilang system. Kaya nga nagkaroon ng complaint. Ang sabi doon sa complaint, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Ayon sa mga scholars, ang mga Hudyo po ay may distribution system. May standard sila sa pamamahagi ng mga food and supplies sa mga mahihirap at manlalakbay. Kaso, ang naging problema dito sa church na ito, dahil sobrang bilis ng kanilang paglaki, hindi maka-keep up yung system nila. And it would seem na napabayaan yung sa side ng mga Hellenistic Jews. Itong Hellenistic Jews, sila po ay hindi tubong Israel. Pinanganak sila sa labas. Sila po yung nakasama sa pag-alis or matatandaan natin sa Old Testament na sabi ng Panginoon, ikakalat ko kayo sa mga bansa. At sila, yung mga magulang nila, yun yung naging part ng mga kumalat sa mga bansa. Ngayon, nung bumalik yung ibang mga Israelita, itong mga Hellenistic Jews, sila yung mga lumaki sa labas. Kaya nga Hellenistic. Hindi sila marunong magsalita sa Hebrew. Ang alam nilang salita ay Griego. At ngayon, may mga balo raw na nagreklamo dahil may favoritism daw sa pamamahagi ng pagkain. Bakit daw napapabayaan ang kanilang mga babaeng balo porket hindi ba sila tubong Israel? Yung problema sa pag-distribute ng pagkain ay occasion lang po ng problema. Kapag sinuyod natin kung saan ito nag-uugat, maiintindihan natin po na may nagbabadyang panganib. Ayon kay Matt Smithers sa kanyang aklat na Deacons, How They Serve and Strengthen the Church, ganito ang analysis niya sa Acts chapter 6. How our churches react to conflict can make all the difference in whether our gospel witness is obstructed or accelerated. Act 6 is a story of church conflict handled well. The 7 weren't merely deployed to solve a food problem. Food was the occasion. Sure, but it wasn't the deepest problem. The deepest problem was a sudden threat to church unity. The problem is this. Nanganganib na mahati po ang buong church. 20,000 members, hindi natin alam kung ano yung bilang ng mga Hellenistic Jews at saka ng native Hebrews. Pero nanganganib po ang church na ma-split right in the middle. Kung hahayaan ito ng mga apostol, lalabas po ngayon na ang mga Kristiyano hindi marunong mag-resolva ng problema. Lalabas na ang katawan ni Kristo ay hindi nagkakaisa. Matudungisan ng ebanghelyo dahil sa kanila, dahil lang sa pagkain. And if the church cannot unite internally, internal problem ito eh. If the church cannot unite internally, how else can they be able to minister yung gospel sa mga tagalabas? Hindi nyo pala kayang ayusin yung problema nyo sa loob eh. Tapos gusto nyo pa kami na makakilala kay Kristo? Pinakikita nyo nga na hindi nga nagkakaisa ang katawan ni Kristo. Hindi lang yun. Kapag mahina internally ang church, anong mangyayari naman?
pagdating ng mga pag-uusig mula sa labas. So paano ngayon? At ito ang mga tanong na kailangang sagutin po ng mga apostol, ng mga leaders nila sa first century Christian church. So let's ask, what is the main objective ba of the office of the deacon? The job objective of the deacons is to keep the unity of the church. Simple. The job objective of the deacons is to keep the unity of the church. Yun ang layunin ng kanilang tungkulin. Kung ang utos ng Diyos po kay Adan ay ingatan ang halamanan sa Genesis chapter 2. Ang mga deacons po ay laging nakabantay sa pagkakaisa ng buong church sa katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang ministry, which is the ministry of practical care. Doon sila laging nakabantay. Itong ating gagawin, itong ating magiging decision ba ay magpo-promote ng pagkakaisa ng buong katawan o palalalain ba nito ang problema? So ngayon, anong ginawa ng mga apostol? Malaman nila itong complaint na ito. Scriptures tell us na tinipon nila po ang buong congregation, yung buong church. They summoned the congregation of the disciples, we are told, and both communities of the Hellenistic Jews and the native Hebrews. At nag-present sila. Sabi ng mga apostol sa verse 2, it is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Habang tinitignan ko yung notes ko, bigla akong, ba't ganito ang presentation ng mga apostol? Nagsimula sila sa negative. Probably it is because gusto nila na clear sa buong church na ganito ang ibig naming sabihin. May tungkulin po kami, may pagkatawag kami sa Panginoon. And gusto namin na maintindihan nyo na tinawag po kami sa ganitong ministry. Ano yung ministry na yan? Ang binanggit nila dyan, the ministry of the Word of God. Therefore, hindi nakalulugod sa Panginoon na iwan nila ang kanilang pagkatawag in favor of distributing food. Hindi nila sinabi na, hayaan nyo lang yung problemang yan. Huwag nyo isipin yan. Hindi po. Ang sinabi nila, may pagkatawag po kami. Tinawag po kami para ipangaral ang salita ng Diyos. Tinawag kami para pag-aralan ito at ipangaral. Hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon if we will be spread too thinly. Kailangan magpakita ng katapatan ang mga pastor elders. While we may think, parang ang simula ng kanilang presentation is too negative, too straightforward para sa atin sa panahong ito. Pero klarong-klaro ang sinasabi nila. Kailangan nila maging tapat sa Panginoon. Kailangan iba ang mamamahagi ng pagkain, hindi sila. And so sa verses 3 and 4, ganito ang sinabi nila. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. So the instruction goes, pumili daw ang buong church ng 7 lalaki mula sa kapulungan. Hindi sa mga apostol, kundi sa kapulungan. At dapat kilala sila ayon sa mga katangian na binigay ng mga apostol para sa tungkuling ito. And so itong mga katangian, babalikan natin ito mamaya. Sabi pa nila, iuukol naman daw ng mga apostol ang buong panahon sa paghahanda ng espiritual na makakain ng buong church. Observe ngayon mga kapatid, dahil sa office of the deacon, because it deals with the practical needs of the church, nakakapag-focus ngayon ang office of the elders or office of the pastor. They help, itong deacons, they help in bearing the load of the ministry by taking care of the practical needs of the church. Hindi po sila pabigat sa ministry of prayer and preaching ng mga pastor. Kung tutuusin, sumusuporta pa nga sila. So now, how do the deacons accomplish their main objective? Kung ang main objective pala ng kanilang office is to promote
is to sustain yung church unity or to keep the unity of the church. How do they now accomplish itong main objective nila? The deacons keep the unity of the church by, number one, working together with the elders of the church. Working together with the elders of the church or yung pastors of the church. Dahil ang layunin ng kanilang opisina ay panatilihin ang pagkakaisa ng iglesia sa katotohanan, dapat nagmumula rin po sa mga deacons ang pakikipagkaisa sa mga elders, pastors ng church. Sila at ang mga pastor elders ang nagsisilbing pangunahing halimbawa ng pagkakaisa para may basihan ang church na sumunod sa kanilang yapak. Oo nga naman, kung ang leaders ng church ay hindi nagkakaisa, kung nagkakagatan ang mga pastor at ang mga deacons, paano susunod ang, how do you expect na sumunod ang mga tao, di ba? How do you expect na magkaroon ng kapayapaan sa loob ng church kung mismo yung mga leaders maggulo? Di ba? Makes sense. So sila ang mga nagsisilbing halimbawa. Itong opisina ng deacons at saka opisina ng mga pastor elders. Kaya dito, when we look at Scripture, itong example ng Scripture, wala po tayong makikita na ang mga deacons at ibang mga ministers ay nagkakaisa sa kasamaan. Narinig na natin to before. Huwag tayo magpasakop sa mga pastor. Hindi ganyan ang makikita natin example sa Scriptures. Pero meron mga ganyan na mga nasa leadership ng church. Huwag tayo magpapasakop sa mga pastor para pahirapan ang buong... Hindi, akala nila pinahihirapan lang nila yung pastor. Hindi nila alam pinahihirapan nila ang buong church at ministry. Kapag ganito po ang leaders ng church, tayo bilang church, tungkulin po natin na i-rebuke yung kanyang leadership. Ora mismo na marinig natin yung ganyang klaseng kasamaan sa bibig ng isang leader, dapat ma-rebuke siya on the spot. Tungkulin po natin yun. Ngayon, kung ayaw makinig ng leaders, may dahilan tayo para umalis sa church na yun. Ibig sabihin, walang kapayapaan sa puso ng leadership. Ibig sabihin, ayaw nilang makinig sa salita. Kung sino ang dapat sana na nagsisilbing mabuting halimbawa ng pagkakaisa at mapayapang pagsasama sa loob ng iglesia, sila pa ang pinagmumulan, sila ang namumuna sa gulo at pagkakabaha-bahagi sa loob ng katawan. Don't stay there. Dapat dyan nilalayasan. On the other hand, so makikita natin dito merong proseso. We have the responsibility of correcting, and at the same time, kung ayaw ng correction, we are given the justification para umalis. Walang kapayapaan dyan. On the other hand, dahil sila ang mga pinilan naman ng church, ito naman, magtataka tayo, Pastor, bakit ganyan ang pag-iisip niyan? Ang tanong, bago sila naging leader, sino pumili sa kanila? Hindi ba ang church din? So, ganito ngayon ang problema. Dahil sila ang pinili ng church na mag-lead sa kanila, parang kumuha ngayon ng church ng bato at pinukol ito sa kanyang ulo. It's short of saying, bakit nyo kasi pinili yan? At nakakalungkot isipin kung ganyan ang thinking process ng church. Alang-alang kay Kristo, huwag natin ito tutularan. And so we ask, how can we deacons promote the unity of the body by helping the pastors, elders to fulfill their ministry? So nakikita natin ngayon yung relationship ng mga deacons sa mga pastors. The deacons do not only have a relationship with the pastors, elders, by supporting yung kanilang preaching and praying ministry. They also have a direct relationship sa buong church, which they serve. Makita natin yan sa verses 3, and then 5 and 6. Start po tayo sa verse 3. Sabi po dyan, therefore, brethren, select from among you, sabi dyan,
7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. Last week, napag-aralan po natin na itong kahalagahan ng mga katangian na sinet ng mga apostol. And ang point kung bakit kailangan may qualifications or katangian is because paglilingkuran kasi nila ang buong kapulungan para mapanatili ang kapayapaan. Natural, hindi ka naman pipili ng basag ulo para mapanatili ang kapayapaan. Hindi ganun yun. Kailangan maging discriminatory ka pagdating sa pagpili ng leaders mo. Like I said, kapag hindi ka nag-discriminate, pag wala ka pamantayan, pag wala kang sinet na katangian, para pinukol mo yung sarili mong ulo na gamit ang isang bato. Nagdadagdag ka lang, marami ka na nga problema personally, nagdagdag ka pa ng problema sa church. May problema na nga, may pangangailangan na kailangan tugunan, nagdagdag ka pa ng problema. So, dito, nag-set po sila ng mga katangian. Sila po ang bubuhat ng kabigatan ng church pagdating po sa practical needs ng kapulungan. So dapat kilala sila ng buong church. They are of good reputation. Kilala sila, may pagmamahal sila sa Panginoon, at naninindigan po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lang yun. Sa harapan ng church, sa mata ng church, napapatunayan ito. Pagkatapos po nilang piliin ang 7 lalaki ayon sa mga katangian na binigay, inharap nila itong mga lalaki sa mga apostol. At ganito ang sumunod na nangyari sa verses 5 and 6. The statement found approval with the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And these they brought before the apostles, and after praying, they laid their hands on them. So, pinanalangin sila ng mga apostol habang nakaharap sa kapulungan at pinatungan ng kamay. Malamang binigyan sila ng charge at para makilala din sila at ang kanilang ministry sa harapan ng buong church. And so, itong mga deacons na ito, aside from that, mapapansin din natin na itong mga deacons ay nagmula po sa mga Hellenistic Jews. They were members of the church, pero mapapansin natin ang mga pangalan nila ay Griego. Because the problem arose from the Hellenistic Jews, it is but right na ang tutulong sa kanila ay mula din sa kanilang bilang. Mula sa kanilang komunidad. And so it pleased the whole congregation. Pagkatapos sila patungan ng kamay, they now kept yung unity of the church. Not only by working together with the elders, but also by number 2. How do they accomplish yung job objective nila of keeping the unity? Number 2, caring for the people of the church. May puso sila sa gawain at pagmamahal sa mga taong pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. At dahil nagkakaisa ang buong church at nanatili itong tapat sa Panginoon, ano po ngayon ang nangyari sa church na ito? Itong mga first generation of Christians dito sa Jerusalem. Verse 7, the word of God kept on spreading, and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem. And a great many of the priests were becoming obedient to the faith. So dinagdagan ng Panginoon ang bilang ng church. Maging sa templo daw at sa mga matatanda sa Israel, marami po ang nakakilala kay Kristo. Now, mga kapatid at kaibigan, nasanay tayo palibhasa sa ating bansa. Lalo na pag pinag-uusapan ng kapayapaan at pagkakaisa, ito, sinasabi nila na ito ay isang lifestyle, ito ay isang pamumuhay, ang kapayapaan dapat ay nasa buhay. Pero we need to always ask, ano bang batayan? Hindi tayo moralists na ginagawa ang isang bagay dahil ito ay tama lang. Pero ano ba ang batayan ng pagiging tama? Ano ba ang batayan ng pagiging mabuti? Saan ba ito nag-uugat? Saan ba ito nagmumula? Hindi naman pwedeng magmula yun sa atin. That is not good news. Kung sa akin magmumula yun, nakikita ko lang sa sarili ko ay kasalanan.
Matatandaan po natin ang lalangin ng Diyos ang tao sa pasimula. Maayos ang pagsasama ng Diyos sa tao. Magkasama sila araw-araw. Naglalakad sa halamanan. Nagre-report ang tao. Ito. Ito ang nagawa ko. Ngunit nang nagtaksil ang una nating magulang sa Diyos, pumasok ang kasalanan. At namalagi ang kamatayan. Nang dahil sa kasalanan, nawalay ang tao sa Diyos. Lahat tayo ngayon na pinanganak ay sumusunod sa kanilang yapak. Kaya yung maririnig natin sa mga movies at saka sa mga TV series na naniniwala ako na may kabutihan ka pa rin. Saan pagmumula yun? Kung tayo ngayon ay likas at sumusunod sa yapak ni Adan at ni Eva, naging kalaban po tayo ng Diyos. Nawalay tayo sa Kanya. Ngunit sa Kanyang kabutihang loob, hindi niya tayo pinabayaan. Oo, mababasa natin sa scriptures na galit ang Diyos sa kasalanan. At galit din siya sa makasalanan. Pero hindi niya tayo pinabayaan. Pinagtatagubilin niya nga ang Kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Siya po ang nagbayad. At dahil sa ginawa po ni Kristo, pinakipagkasundo niya tayo ngayon sa Diyos. At ngayong nagkasundo na, ay makaliligtas tayo na dahil sa Kanya. Napakaganda po ng ginawa ng ating Diyos. Nagagalak tayo, nagpupuri sa Diyos linggo-linggo. Laging yun ang declaration ng ating music team. Kaya mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Magalak tayo sa Kanya. Isigaw natin ang Kanyang pangalan. Sapagkat dahil sa Kanya, tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Tinitipon ni Kristo po ang Kanyang bayan. At ito ang dahilan ng ating pagkakaisa. At dito rin nagmumula ang kapayapaan. Yun yung batayan. Hindi nagmumula sa atin. The good news is that it is rooted in Christ. Someone who is effective sa kanyang ministry. Ang layunin po ng Office of the Deacon ay panatilihin po ang pagkakaisa ng iglesia sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ang pangkabuoang tungkulin na pinagkaloob ng banal na kasulatan sa kanila. The job objective of the deacons is to keep the unity of the church. And to be able to keep that unity, the deacons are to work together with the elders of the church. Sumusuporta po sila, nag-a-assist sila sa ministry of preaching and prayer. At pangalawa, they are to care for the people of the church. Sila ang bumubuhat ng kabigatan ng church. May puso sila sa gawain at mahal nila ang mga tao na pinagkaloob ng Panginoon sa church pagdating sa practical needs nito. And so habang lumalaki ang iglesia at lumalawak po ang ministry nito, hindi po maiiwasan na magkaroon talaga ng problema at mga conflict sa loob ng church. Dapat nating tandaan po ngayon na may model na binigay ang Panginoon kung paano natin ito mariresolve or kung paano natin ito i-approach itong mga ganitong klaseng problema. When needs inside the body aren't being met, it means na merong ministry opportunities for the church to unite. Uulitin ko po, when needs inside the body aren't being met, katulad dito sa Acts chapter 6, it means that these are ministry opportunities. Hindi porket problema, mag-aaway na, gera na, kompetisyon na. Hindi po, these are ministry opportunities na magkaisa. Ang challenge sa atin sa loob ng church ay makilala kung anong klaseng pangangailangan ang dapat matugunan at doon tayo magkaisa.
Dahil kay Kristo, hindi po tayo magkakaaway. Sa kabuuan, ganito po ang expectation sa atin ng Scriptures, that we continue working together through growing pains. Isa puso natin ang mga bagay na ito at pasalamatan natin, luwalhatiin natin ang ating mapagmahal at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.